Pagpasensyahan nyo na po ha ang ating background mga kaibigan kasi masyado pong maingay doon sa terrace, doon sa sala. Magtatago po tayo dito sa kusina pero dinig pa rin po ang ibang ingay. Pero purihin po ang Panginoon mga kaibigan kasi andito pa rin po ang aking burden at compassion. Masaya pa rin po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon kahit paulit-ulit na po ito. Pero gagawin ko pa rin po para po sa mga wala ng oras magbasa ng salita ng Diyos dahil busy, kahit makinig na lang po ay makakatulong din po ito sa inyo. Salamat po sa ating Panginoon sa pagbibigay niya po sa akin ng malawak na pangunawa, pasensya at kalakasan para po maipagpatuloy ko muli itong aking sinimula na naman na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo muli dito po sa Genesis chapter 31. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 31. Tumakas si Jacob kay Laban. Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, kinuha ni Jacob ang halos lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama. Napansin din ni Jacob na nag-iba na ang pakikitungo ni Laban sa kanya, di tulad ng dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo at makakasama mo ako. Kaya ipinatawag ni Jacob ang mga asawa niyang sina Raquel at Leah na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. Sinabi niya sa kanila, napansin ko na nag-iba na ang pagkikitungo ng inyong ama sa akin at di tulad ng dati, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking ama. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko, pero dinaya pa rin niya ako. 10 beses niyang binago ang kabayaran ko, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabi nga ni Laban na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. Sinabi pa ni Jacob ng panahon ng pagkakastahan ng mga hayop na naginip ako, nakita ko na ang mga lalaking kambing na kinakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Sa panaginip ko, tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, Jacob. Sumagot ako sa kanya, narito po ako. At sinabi niya, masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Ginawa ko ito dahil nakita ako ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo noon sa Betel, sa lupain kung saan binuhusan mo ng langis ang bato na itinayo mo bilang alaala, at doon ka rin nangako sa akin. Ngayon, maghanda ka at umalis sa lugar na ito at bumalik sa lugar kung saan ka isinilang. Sumagot si Raquel at si Leah kay Jacob, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na niya ang perang pinagbilhan namin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kanya ng Diyos at ibinigay na sa iyo ay maituturing namin na mamanahin namin at ng aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos. Naghanda agad si Jacob para bumalik sa Kanaan, sa lupain ng ama niyang si Isaac. Pinasakay niya ang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinala niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa Padan Aram. Nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ang kanyang mga tupa, at habang wala siya, kinuha ni Raquel ang mga Diyos-Diyosang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya.
Nang umalis si Jacob, dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog, Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead. Hinabol ni Laban si Jacob. Nakalipas ang 3 araw bago malaman ni Laban na lumayas si Jacob, kaya hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya. Sa loob ng 7 araw naabutan nila si Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong gagawa ng masama si Jacob. Nagtatayo noon si Jacob ng tuldan niya sa bundok ng Gilead nang maabutan siya ni Laban at doon din nagtayo sina Laban ng mga tuldan nila. Sinabi ni Laban kay Jacob, bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo ako niloko? At dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan. Bakit niloko mo ako at umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kita ng may kagalakan sa pamagitan ng tugtugan, ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagkan ang mga apo ko at mga anak bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama, kaya lang binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawa ng masama. Alam kong sabik na sabik ka nang umuwi, pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko? Sumagot si Jacob sa kanya, hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako na baka pilitin yung bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero yung tungkol sa mga nawawala ninyong Diyos-Diyosan, kapag nakita niyo ito sa kahit ano sa amin o kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan. Sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi, tignan niyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin. At kung mayroon ay kunin niyo. Hindi ay alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya sa tulda ni Jacob, sa tulda ni Leah at pati sa tulda ng 2 aliping babae na mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tulda, si Leah pumasok siya sa loob ni Raquel, pero naitago na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa lalagyan na ginagamit na upuan. Sa pagsakay sa kamilyo at inupuan niya, hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tulda ni Raquel, pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Raquel sa kanya, Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwan ng dalaw. At patuloy na naghahanap si Laban, pero hindi niya nakita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit, kaya sinabi niya kay Laban, ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinahabol mo pa ako? Ngayong nahalungkat mo na ang lahat ng ari-arian ko, may nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak at bahala na sila ang humatol sa atin. Sa loob ng 20 taon nang ako'y nasa inyo, ni minsan hindi nakunan ang iyong mga kambing at tupa, at ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangahasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop, pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw, araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw ay nagtitiis ako sa init at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig. At palaging kulang ang tulog ko. Sa loob ng 20 taon na pagtira ko sa iyo, 14 na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginagawa mo? 10 beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako ng walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho, kaya binalaan kanya kagabi.
ang kasunduan ni Jacob at Laban. Sumagot si Laban, ang mga babaeng iyan ay anak ko at ang mga anak nila ay mga apo ko at ang mga hayop na yan ay akin din. Lahat na nakikita mo ay akin, pero ngayon ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong magpapaalala sa atin at magpapatunay ng kasunduan natin. Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato at itinayo niya ito bilang alaala. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato at kumain sila roon sa itinumpok ng mga bato. Pinangalanan ni Laban ang tumpok ng mga bato ng Higar sa Haduta. Pero pinangalanan ito ni Jacob ng Galid. Sinabi ni Laban, ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa. Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan kong tinumpok sa Galid. Tinawag din iyon na Mispa. Dahil sinabi pa ni Laban, naway ingatan tayo ng Panginoon sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pagkikitungo mo sa mga anak ko o kaya mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko man ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan natin. Muli pang sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang tinumpok ng mga bato at mga bato na alaalang magpapatunay ng kasunduan natin. Ang mga tinumpok na batong ito at ang bato na alaala ang siyang magpapatunay ng ating kasunduan na hindi ako lalampas sa itinumpok na mga batong ito para lusubin ka at hindi ka rin lalampas sa tinumpok ng mga batong ito at sa bato na alaala para lusubin ako. Naway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor na siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera ang siyang humatol sa ating dalawa. Nagipagkasundo rin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng ama niyang si Isaac. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan maaga pa ay hinagkan ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya at umalis na siya pauwi. Chapter 32. Naganda si Jacob ng pagkikipagkita kay Esau. Habang naglalakbay si Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, mga sundalo ito ng Diyos. Kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau. Roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, sabihin ninyo kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. At sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inuutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, napuntahan na po namin si Esau at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki. Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay, kaya hinati niya sa 2 grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamilyo, dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Esau at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Nanalangin si Jacob, Diyos ng aking lulo na si Abraham at Diyos ng aking ama na si Isaac, kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko doon po sa lupain kung saan ako isinilang at pagpapalain ninyo ako. Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod, sapagkat nang tumawid ako noon sa Jordan
wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may dalawa na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo po ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang mga asawa ko at mga anak nila. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. Kinagabihan, doon natulog si Jacob. Kinabukasan, pumili si Jacob ng mga hayop na iririgalo kay Esau, 200 babaeng kambing, 20 lalaking kambing, 200 babaeng tupa at 20 lalaking tupa. 30 inahing kamilyo, kasama pa ang kanilang mga bisero, 40 babaeng baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ginawang 2 grupo ni Jacob ang mga hayop at ang bawat grupo ay may aliping nagbabantay. Sinabihan niya ang kanyang mga alipin, mauna kayo sa akin at lumakad kayo na may pagitan ang bawat grupo. Sinabihan niya ang mga aliping nagbabantay sa naunang grupo, kung makasalubong niyo si Esau at magtanong siya kung kanino kayong alipin at kung saan kayo pupunta at kung kanino ang mga hayop na dala ninyo, sagutin ninyo siya na akin ang mga hayop na ito at regalo ko ito sa kanya. Sabihin din ninyo sa kanya na nakasunod ako sa inyo. Ganoon din ang sinabi niya sa ikalawa, sa ikatlo at sa lahat ng aliping kasabay ng mga hayop. At pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag kalimutang sabihin kay Esau na nakasunod siya sa hulihan. Sapagkat sinabi ni Jacob sa kanyang sarili, aalukin ko si Esau ng mga regalong ito na pinauna ko at kung magkikita kami, baka sakaling patawarin niya ako. Kaya pinaunan niya ang mga regalo niya, pero nagpaiwan siya noong gabing iyon doon sa tinutuluyan niya. May nakipagbuno kay Jacob sa Peniel. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang 2 niyang asawa, ang 2 alipin niyang babae at ang 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Habuk. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel. Israel na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon ng Peniel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos pero buhay pa rin ako. Sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel. Pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto ng balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon pinisil ng Diyos si Jacob. Chapter 33. Ang pagkikita ni Esau at ni Jacob. Nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasamang 400 lalaki, kaya pinasama niya ang mga anak niya sa kanilang ina, at pag-alis nila, pinaunan niya ang 2 aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya, at si Raquel at ang mga anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan na lang, lahat ng halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan at umiiyak silang dalawa.
Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, tinanong niya si Jacob, "Sino ang mga kasama mong iyan?" Sumagot si Jacob, "Sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa." Lumapit agad kay Esau ang 2 alipin na babae at ang mga anak nila at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sumunod din si Leah at ang mga anak niya at yumukod. Ang huling lumapit ay yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Raquel. Nagtanong pa si Esau kay Jacob, "Ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasalubong ko?" Sinabi ni Jacob, "Regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako." Pero sumagot si Esau, Marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang yun." Pero nagpumilit si Jacob, "Siya na, tanggapin mo na iyon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang mga regalo ko sa iyo, sapagkat na makita ako ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangailangan ko." Pinilit ni Jacob si Esau hanggang tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Pagkatapos, sinabi ni Esau, "Halika na, sabay na tayong umalis." Pero sumagot si Jacob, "Alam mong mabagal maglakad ang mga bata at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. Ang mabuti pa, mauna ka na lang sa amin, susunod kami sa iyo, ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay namin. Doon na lang tayo magkita sa Seir." Sinabi ni Esau, "Kung ganoon, ipapaiwan ko na lang ang mga iba kong mga tauhan sa iyo." Sumagot si Jacob, Hindi na kailangan. Ang mahalaga, pinatawad mo na ako." Kaya bumalik na lang si Esau sa Seir ng mismong araw na iyon. Pero si Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawaan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Kanaan mula sa Padan Aram na walang masasamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod na pagmamay-ari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tulda roon. Nagpatayo sila ng mga tulda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tulda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na sa halagang 100 pirasong pilak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel. Chapter 34. Isang araw, umalis si Dina na anak na dalaga ni Jacob at Leah. Binisita niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Nakita siya ni Shechem na anak ni Hamor ng Nahiveo na pinuno sa lugar na iyon. Sinunggaban niya si Dina at pinagsamantalahan, pero nahulog ang loob niya kay Dina at nagustuhan niya ito, kaya sinuyo niya ang dalaga. Sinabi ni Shechem sa ama niyang si Hamor, "Ama, gawan niyo po ng paraan para mapangasawa ko ang dalagang ito." Nang malaman ni Jacob na dinungisa ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumama ang loob nila at labis na nagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na nagdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. Pero sinabi ni Hamor sa kanila, "Nabighani ang anak kong si Shechem sa dalaga ninyo, kaya nakikiusap akong payagan ninyong mapangasawa siya ng anak ko, at maganda rin na hayaan nating mapangasawa ng mga dalaga ninyo ang mga binata namin at mga ngasawa rin ng mga dalaga namin ang mga binata ninyo. Maari kayong manirahang kasama namin kahit saang lugar ninyo gustuhin. Maari din kayong magnegosyo kahit saan at may-ari ng lupain dito." Nakiusap din si Shechem sa ama
at sa mga kapatid ni Dina, kung maari po ay mapangasawa ko si Dina na kapatid ninyo. Ibibigay ko po ang kahit anong hilingin ninyo. Kayo po ang bahala kung magkano ang hihilingin ninyo at kung ano ang iririgalo ko para mapangasawa ko ang kapatid ninyo. Babayaran ko po kayo kahit magkano ang hilingin ninyo basta't mapangasawa ko lang po si Dina. Pero dahil sa dinungisan ni Shichem ang pagkababae ni Dina, niluko ng mga anak ni Jacob si Shichem at ang ama nitong si Hamor. Sinabi nila, hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli dahil nakakahiya iyan para sa amin. Papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito ay magpapatuli rin kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin at maari din kami makapag-asawa sa mga dalaga ninyo. At maninirahan kami kasama ninyo para maging isang bayan na lang tayo. Pero kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at alis kami rito. Nakita ni Hamor at Shichem na mukhang maganda rin ang mungkahing ibinigay ng mga anak ni Jacob, kaya dahil sa malaking pagmamahal ni Shichem kay Dina, hindi na siya nag-aksaya ng panahon para sundin ang mga sinabi ng mga anak ni Jacob. Si Shichem ang lubos na iginagalang sa sambahayan ng kanyang ama. Pumunta agad sila sa kanyang ama sa pintuan ng lungsod at nagsalita sa mga lalaki sa kanilang lungsod. Sinabi nila, pala kaibigan ang mga taong ito, kaya rito na lang natin sila patirahin at payagan na makapagnegosyo sila kahit saan. Malaki naman ang lupain natin. Maari tayo makipag-asawa sa mga dalaga nila at makikipag-asawa rin sila sa mga dalaga natin. Pero papayag lang sila na manirahan dito kasama natin bilang isang bayan kung papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuli kagaya nila. Kung dito sila titira, magiging atin din ang lahat ng hayop at ari-arian nila. Kaya pumayag na lang tayo sa mungkahi nila para manirahan sila rito sa nakasama natin. Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shichem, kaya nagpatuli ang lahat ng kalalakihan nila. Pagkalipas ng 3 araw habang mahapdi pa ang sugat ng mga lalaki, pumasok sa lungsod ang 2 anak ni Jacob na sina Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina. Hindi alam ng mga tao roon na masama pala ang pakay nila. May dala silang mga espada at pinagpapatay nila ang lahat ng lalaki. Pinatay din nila si Hamor at ang anak nitong si Shichem. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shichem at umalis. Pagkatapos, pinasok din ang iba pang anak ni Jacob ang lungsod at kinuha ang mga ari-arian dito. Ginawa nila ito dahil dinungisan ang pagkababae na kapatid nilang si Dina. Kinuha nila ang mga tupa, baka, asno at lahat ng ari-arian doon sa lungsod at bukirin. Sinamsam nila ang lahat ng kayamanan ng lungsod, pati ang mga ari-arian sa loob ng mga bahay at binihag nila ang lahat ng babae at bata. Ngayon, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng malaking problema. Magkikimkim ng galit sa atin ang mga Kananiyo at mga Perisiyo sa lupaing ito. Mamamatay tayong lahat kung magkakaisa silang lusubin tayo dahil sa kaunti lang tayo. Pero sumagot ang dalawa, pababayaan lang ba natin na tratuhin ang kapatid namin na parang isang babaeng bayaran? Chapter 35, Genesis chapter 35. Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Betel. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, maghanda ka. Pumunta ka sa Betel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin. Ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau. Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo. Maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pagkatapos, pupunta tayo sa Betel at gagawa ako roon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako at
aking kasama kahit saan ako pumaroon. Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga diyos-diyosan nila pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto malapit sa Shechem. Nang umalis na sina Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol si Jacob. Nakarating sila Jacob at ang mga kasama niya sa Luz na tinatawag ding Betel. Doon sa Kanaan, gumawa siya roon ng altar, tinawag niya ang lugar na iyon ng El Betel dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. Namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebecca, kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terebinto na nasa paanan ng Betel. Tinawag iyon na punong kahoy ng Alon Bakot. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, Jacob, ang pangalan mo, pero mula ngayon hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel na. Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa at magiging hari ang iyong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo. Pagkatapos umalis ang Diyos sa lugar na iyon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob at nagtayo roon si Jacob ng batong alaala. Binusan niya agad ng alak at langis ang bato pero para maging banal. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Betel. Ang pagkamatay ni Raquel, umalis si Jacob at ang sambahayan niya sa Betel. Manganganak na noon si Raquel, malayo pa sila sa bayan ng Efrata, sumakit na ang tiyan ni Raquel nang matindi na ang sakit. Sinabi ng manghihilot sa kanya, huwag kang matakot Raquel, lalaki na naman ang anak mo. Isinilang ang sanggol pero nasa bingit ng kamatayan si Raquel. Bago siya malagutan ng hininga, pinangalanan niya ang sanggol na Ben-Oni. Pero pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Efrata na tinatawag ngayong Bethlehem. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Raquel bilang palatandaan at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Nagpatuloy si Jacob sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kabilang panig ng Migdal Eder, nagtayo sila roon ng mga tulda nila. Habang nakatira roon, sila Jacob sumiping si Reuben kay Bilha na isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nang malaman iyon ni Jacob, galit na galit siya. Ang mga anak na lalaki ni Jacob. May 12 anak na lalaki si Jacob. Ang mga anak niya kay Leah ay sina Reuben na panganay. Pagkatapos ay sina Simeon, Levi, Judah, Isakar at Sibulon. Ang mga anak niya kay Raquel ay sina Jose at Benjamin. Ang mga anak niya kay Bilha na alipin ni Raquel ay sina Dan at Neftali. Ang mga anak niya kay Silpa na alipin ni Leah ay sina Gad at Asher. Silang lahat ang anak na lalaki ni Jacob na isinilang sa Padan Aram. Ang pagkamatay ni Isaac, pumunta si Jacob sa ama niyang si Isaac sa Mamre, malapit sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron. Ito ang lugar na tinitirhan ni Isaac na siya ring tinitirhan noon ni Abraham. Nabuhay si Isaac ng 118 taon, namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay at kasama na ang kanyang kamag-anak na sa kabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Esau at Jacob. Mga kaibigan, dito po natin muna tatapusin ang ating Bible reading sa araw na ito mula po sa chapter 31 hanggang chapter 35 po tayo.
At maraming salamat po muli sa ating Panginoon. At ganoon din po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong mga buhay dahil nandyan pa rin po kayo na nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Napansin niyo rin po ba sa ating binasa na nagsimula po ang pagkakasala noong ng mga anak ni Jacob noong ginahasa ang kanilang kapatid na si Dina. Minsan, kahit maganda pa ang layunin ng gumawa ng masama, pero hindi po pwedeng bayaran ng magandang layunin ang nasakta na damdamin at nasakta na lahi ni Jacob. Yan po ang katotohanan. At magpahanggang po ngayon sa ating ding panahon ay may mga pangyayari din po na ganyan. Kaya mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos para malaman po natin ang mga nangyari noon sa mga lahi po ng mga tao sa Old Testament, para makita din po natin yung kaibahan ng mga nangyari sa kanila at sa mga nangyayari ngayon sa ating kapanahonan. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Magkita po tayo ulit bukas. Bye!